Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, magandang pangangatawan, malusog at masaya. Malapit na ang eleksyon mga kababayan. May panawagan po ako sa inyo. Pero hindi po ako kakandidato kahit na anong posisyon. May paalala lang ako sa inyo. Para sa dagdag ninyong kaalaman, gabay, para maging maayos tayong mamamayan at may makakapamili tayo ng botante, ng politiko na maglilingkod ng tapat sa ating bayan para maging maayos ang ating pamunuan ng ating bayan. Mga kapatid, kaibigan, kababayan, ang paalala ko po sa inyo ngayong darating na halalan 2025 ay piliin po natin ang leader na may kapasidad na mamuno sa atin, dahil ilang taon na naman natin yan pagsasakripisyuhan kapag tayo'y nakapili ng isang taong mamumuno sa atin na hindi maayos mamuno o may pansariling adhikain lamang, kaya tumakbo sa politiko. Ang tips ko sa inyo mga kababayan, para makapili tayo ng totoong magsasakripisyo, totoong magsisilbi sa bayan, totoong maglilingkod ng buong puso at buong katapatan para sa kanyang mga mamamayan Pilipino. Ito ang una kong tip. Kapag mayroon kayong politiko sa lugar ninyo na tumakbo at nang atake ng kapwa niya politiko, ay huwag niyo pong iboto. Dahil nagdadala po siya ng kaguluhan at pagkakabahabahagi ng sambayan ng Pilipino. Bakit ka naman mga atake? Kung ang adhikain mo naman ay pagkabuklod-buklod o pagkakaisa. Tapos sa umpisa pa lang, kumakandidato ka pa lang, sinisiraan mo na ang kapwa mo o katunggali mo sa politiko. Hindi magandang ehemplo yan para sa mga mamamayan. Huwag kang mangatake sa kapwa mo politiko. Hayaan mong ang taong bayan magdesisyon kung sino sa inyo ang pipiliin. Hayaan mong ang taong bayan ang magdesisyon kung sino ang kanyang ibuboto. Bakit mo naman naatakihin ang kapwa mo politiko? Sinisiraan mo ba siya para makuha mong simpatya ng tao? Para sabihin na ikaw ang mas magaling? Ikaw ang mas malinis? No. Hayaan mo lang siya, kalaban mo sa politiko. Ang taong bayan ang magdedesisyon kung sino sa inyo ang kanyang napupusuan, magandang plataporma na inaakala niya na kapag ito ang nakaupo, tutuparin niya ang kanyang mga pangako para sa taong bayan at magsiservisyo siya ng tapat. Uunahin niya ang taong bayan dahil yun naman ang sinumpaan at tungkulin ng isang inihalal ng taong bayan para magserbisyo sa bayan at sa taong bayan. Hindi yung pag nakaupo na kung ano-ano ng kabulastugan ang pinaggagawa sa kanyang posisyon. Hindi maganda.
Ngayong darating na halalan, mga kababayan, piliin natin ang tao na may tapat sa tungkulin at sinserong magserbisyo sa bayan, hindi lamang sa salita. Tapos pag nakaupo na, nakalimutan na ang mga pangako, ika nga napako na ang pangako. Huwag na huwag niyong ibubuto, inuulit ko mga kaibigan, ang politikong mangsisira ng kapwa niya politiko para lamang kayatin ang taong bayan na siya ang iboto. Dahil unang-una pa lamang ay pinapakita na niya ang hindi magandang ehemplo ng pagkatao sa kanyang sarili, sa taong bayan. Ito tips ko lang mga kapatid. Nagnilay-nilay po tayo sa ating mga sarili. Kahit sino ang umupo sa kahit na anong posisyon o mga liderato ng ating pamahalaan ay hindi magiging maayos kung hindi mismo magsisimula sa ating sarili ang disiplina. Kahit sino magpresidente, magulo pa rin kung ang mga sarili natin ay hindi natin didisiplinahin. Diba? Nag-uumpisa yan sa sarili, sa pamilya, sa pamayanan, hanggang sa maging maayos ang ating bansa. Yan lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Tabayanan nyo na lang susunod kong mga payo at gabay para sa ating magandang kinabukasan. Amen. Okay, God bless you all and bye.